Alright. So, what else? Eto medyo mag-ingat kayo guys sa pagha-handle ng pera kasi baka medyo kapusin kayo or baka meron kayong, gastusin. Baka mapunta sa wala yung mga, pinagsisikapan niyong mga kapiksi 'no. Kasi kunwari kumikita nga kayo ng pera tapos napupunta naman sa sugal or napupunta sa investment na hindi naman tama yung pinag-iinvestan, yung mga gano'n guys no. So, ibig sabihin lang nito maging, cautious kayo or maging, hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Money Money Come to Me. Ito yung ating money reading guys para ngayong September para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising sign and Venus. Unahin natin tong deck na to guys. Ito yung ating money manifesting technique. So meron tayong goals. Picture the goals you desire in as much detail as possible. Experience your chosen outcome with all your senses as though you've already achieved it. Hold that thought, then send it out into the universe with your love and thanks. So, pag sinabing picture the goals, guys, ito yung paggamit ng visualization and technique, no? Para mag-manifest yung mga desire nyo. And kapag nagvi-visualize kayo guys, kailangan ini-incorporate nyo yung 5 senses nyo. What would you see? What would you hear? What would you feel? No? Kapag ka nandun na yung sitwasyon na gusto nyo or kapag nakuha nyo na yung desire nyo, mga kapiksi, and then you have to do it over and over again until it feels true, no? Parang nasatisfy kayo na, okay, totoo na to, okay na, naganap na, ganyan. So, ang dami ko ng na-manifest guys using visualization technique mga kapiksi, pero bigyan ko kayo ng idea. Kunwari, gusto niyo magkaroon ng sasakyan, 'di ba? So, una, anong klaseng sasakyan ba yung gusto niyo? Anong make and model? Anong kulay? Anong itsura? Anong brand, tatak, ganyan. Tapos imagine niyo na nakaparada na yung kotse sa garahe niyo. Dapat may garahe kayo guys 'no, para iwas sa mga traffic, ganyan. Iwas gulo sa mga kapitbahay. So, yeah, and then, imagine ninyo bubuksan niyo yung, pintuan, 'di ba, pipindutin niyo yung susi, tut tut, tutunog siya, bukas niyo yung pinto, pagbukas niyo, anong makikita niyo, anong amoy, 'di ba? Sense of smell, anong amoy, may amoy ba sa loob ng kotse niyo? Tapos anong makikita niyo sa loob ng sasakyan niyo, naka-leather seat ba siya or fabric ba yung seats niya? Anong kulay sa loob, may mga pailaw ba siya, whatever, yung interior, 'di ba? Tapos, sasarado mo yung pinto, 'di ba? Tug, meron siyang sound, may tunog. And then bubukas mo yung engine, may tunog din siya, anong maririnig mo, 'di ba? Tapos meron ba siyang mga camera, 'di ba? May mga camera 'yon sa yung mga bago ngayon, may mga built-in na mga camera, ganyan. May mga Bluetooth na, may mga audio na naka-install. Yung mga gano'n guys 'no, anong mafi-feel mo kapag hinawakan mo yung manibela, automatic ba siya or manual ba? So, everything mga katiksi. That's how you visualize and then you do it over and over again. Paulit-ulit mo siyang gagawin, mga kapiksi, hanggang sa mag-manifest yung desire mo, okay? So, guys, again, ang dami ko ng na-manifest, even yung mga imposible guys na ma-manifest ko siya. That's why sinasabihan ako ng mga kaibigan ko na favorite daw ako ni God 'no, kasi sobrang swerte ko. But really, it's just about a matter of, focusing your, attention sa mga intentions niyo guys, okay? Kapag nagfo-focus talaga kayo guys, the universe will move things, people, situation sa paligid mo to bring your desires to you, okay? Yun lang talaga yun mga kapiksi. So, hanapin natin kung meron kayong mga na-manifest guys using visualization technique, comment down below.
So, ito yung ating, deck. Hanapin natin yung energy ng Aquarius, guys, and energy ng money. Habang sina-shuffle ko 'to, guys, panoorin niyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex, revise breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte, guys, meron tayong money shaker jar. Ito yun, guys, no? Super liit na bote, super effective, super powerful. At saka ito, guys. So ito yung ating WhatsApp number. Chat nyo lang ako dyan, mga kapixie. So, Aquarius kayo ay represent ng King of Swords. Meron din tayong presence dito ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring may ganyang element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another water sign. So, ito, guys, yung nagiging balakid nung iba sa inyo, mga kapixie, no? Kasi for some of you, medyo nagiging biktima kayo ng overthinking. Kung mag-overthink kayo, kasi you can overthink negatively, pwede rin kayo mag-overthink positively, guys. Pero madalas, pag sinabi nating overthinking, sa negative yan. And for some of you, guys, yun yung nagiging balakid sa inyo, sa kasaganaan nyo, sa kabuhayan nyo. So, iwasan yung mag-overthink ng nega, guys. At saka, nagiging, din ito, ugat ng mga stress, anxiety, and yung stress and anxiety, balakid din yun, guys, sa pera. So, at saka yung iba sa inyo, you have a lot of doubts and worries, mga kapixie. Pero, nakikita rin natin na maaari yung ma-overcome ito by being mature, no? Ibig sabihin, you have to man up, you have to be brave enough and courageous. Kasi this is coming from a place of doubt. Ibig sabihin, may mga duda kayo, hindi kayo confident, kaya kayo natatakot, guys, and kaya kayo nag-overthink. So, kailangan nyong ayusin yung inyong self-concept, mga kapixie. Just focus on yourself. Diba, mag-upscale kayo, mag-aral kayo, kung ano yung feeling nyo kulang sa inyo, pagbutihin nyo. You can improve, guys. Everybody can improve. Basta mag-focus kayo sa mga skills nyo, kung ano yung kailangan yung i-improve nyo, mga kapixie. Okay? Ma-overcome nyo din yan, guys, by being responsible. Kailangan maging responsible kayo sa buhay nyo. Kasi you have a lot of plans, guys. Marami kayong mga plano, mga kapixie. Pero, sometimes, yung pagpaplano, nagiging downside niyan is puro plano na lang, wala ng action, no? So, kailangan may plano, but at the same time, kailangan umaction din kayo, mga kapixie. Okay? Kung meron kayong mga nilalakad sa mga negosyo nyo, guys, yung iba sa inyo, parang if may mga business kayo, naghahanap kayo ng makakatulong sa inyo. So, let's say, naghahanap kayo ng makakapag-boost ng sales nyo, makakatulong para mas lumaki yung business nyo, yung negosyo nyo. Merong tutulong sa inyo, may dadating na tulong sa inyo, mga kapixie. And kapag dumating yung tulong na yon, parang mas magiging maganda yung daloy ng negosyo nyo. This is more on business, guys. Sa mga kapixie natin na negosyante. At saka makakahanap din kayo ng mga maayos na mga business partners, like yung mga suppliers nyo, customers nyo, or kung kayo man ay may kasosyo, ganyan. So, makakahanap kayo ng mga tamang business partners para mag-boost yung mga negosyo nyo, mga kapixie. Okay?
Alright. So, what else? Ito medyo mag-ingat kayo guys sa pag-handle ng pera kasi baka medyo kapusin kayo or baka meron kayong gastusin. Baka mapunta sa wala yung mga pinagsisikapan nyo mga kapiksi, no? Kasi kunwari, kumikita nga kayo ng pera tapos napupunta naman sa sugal or napupunta sa investment na hindi naman tama yung pinag-i-investan. Yung mga ganun guys, no? So, ibig sabihin lang nito, maging cautious kayo or maging hindi ko makuha yung tamang salita guys, wait lang. Maging alerto, maging masinop, maalam sa mga bagay na pinag-iinvestan. Hindi lahat ng investment ay nagbubunga ng ginto, no? Minsan tanso din. Kaya mag-ingat din kayo sa mga pinag-iinvestan nyo, mga kapiksi, okay? Kasi yung mga inipon nyo, yung mga savings nyo, baka mauwi lang sa wala kung sa maling investment nyo siya mailagay. So, mag-ingat din kayo sa mga pinag-i-investan nyo guys, okay? Eto guys, nakikita natin na magkakaroon kayo ng lakas ng loob para sundin kung ano yung nasa puso nyo, sundin yung mga pangarap nyo. So, kunwari gusto nyong mag-abroad, no? Or gusto nyong I don't know, kung ano man yung pangarap nyo mga kapiksi, parang mas magiging loyal kayo dun sa mga pangarap nyo. Kunwari gusto nyo mag-artista or gusto nyo sumikat, guys, wala namang limit, no? Kung ano yung mga pangarap natin. So, mas magiging matapang kayo right now in pursuing your dreams, in pursuing your goals. And tama lang yun guys, no? Huwag kayong matakot sa pagpupurso ng mga goals nyo, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below guys if naka-resonate kayo dyan, mga kapiksi, sa inyong money reading. This is more on babala sa pag-iingat sa investment, good news sa mga negosyante, mga kapiksi, and following your heart pagdating sa mga pangarap nyo. Okay? Comment down below if naka-resonate kayo. So, bunot lang tayo ng additional message, guys. Transient, ito yung mga pagbabago, guys. Meron tayong mga kanya-kanya tayong mga cycle sa buhay natin. Mga kapiksi, no? Minsan nasa taas, minsan nasa baba, minsan mabilis yung pag-usad, minsan naman mabagal, guys. So, okay lang yun kasi may kanya-kanya tayong timeline. That's because kanya-kanya rin yung focus ng attention natin, no? Ibig sabihin yung energy natin doon nakafocus, kaya yun yung na-experience natin. That's why there are some people na mas mabilis silang umangat, mas mabilis silang umasenso, hindi dahil sa masipag sila at tamad ka or dahil sinwerte sila. It's only because yung energy nila doon nakafocus. It's a matter of focusing energy. Ikaw baka kaya hindi ka pa umaasenso ngayon kasi nakafocus ka sa ibang bagay. Baka maraming nega na nangyari sa'yo and yung attention mo na-distract, nakafocus ka sa mga problema habang yung iba umaarangkada na. Yun lang yung ibig sabihin nun, guys. Okay? And you just have to divert your focus again, no? Ibaling mo lang ulit yung focus mo dun sa mga bagay na desires mo para ikaw naman yung masenso sa susunod. So, we're just going through different phases in life, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, Aquarius, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And lahat ng mga magaganda, guys, i-mind nyo na sa comment section. For more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance with yung curse. Panoorin nyo itong video natin, guys, about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.